bayan sa Australia, boses ng mamamayang Pilipino sa buong daigdig, naglalagablab, lumalagkanap at lumalakas si Ma'am La Arnie. BBM resign! 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 Hindi po ako stage person, pero dahil para sa bayan natin ay ako'y magsasalita. Ako po isang OFW, isang seafarer. On behalf of all the seafarer and all OFW around the world, nakikita po nila nang nagaganap sa ating bayan kung paano overkilling ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa ating bansa. Ito, realidad na sasabihin ko. Imagine, pera natin ang ginagastos, ang kinukurakot ng mga kongresista nandiyan sa palasyo. Galit na galit ang OFW. Eh, hindi nila alam yan. Pera natin yan ang ginagastos sila, diba? Kaya BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Mga kababayan ko, ako po isang Katoliko, pero ako isang Pilipino. Alam ko nangyayari sa inyo sa Davao, sa KOJC. Kayo ay mapapayapang mga membro ng KOJC. I always say to all the vloggers, mga kaibigan ko, pag nakikita ko sila online, sabi ko, I'm not a member of KOJC, pero lalaban ako para sa bayan dahil ako isang Pilipino. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Sabi ko nga, dating ko yesterday, paglabang ng aeroplano, maulap, hindi agad nakababa. Nadali ako ng flight. Sabi ko, no matter what, sa Liwasang Bonifacio, darating ako, gusto makita yung mga vlogger na kaibigan ko, nakilala ko. Wala pa sa Manila Bay, naging vlogger din ako. During pandemic time, kinampanya ko yan si Marcos because of BP Sara. Namin ko napudol ako, pero move on. Pero dahil lang sa pagmamahal natin sa bayan, di ba? Continuity. Tanging si Tatay Digong lang ang ating minamahal na presidente ang nagmahal sa taong bayan. Duterte! 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 Mga kababayan ko, hindi ako natatakot. Dahil alam ko kasama ko ang Diyos, kasama ko ang taong bayan. At alam ko pinaglalaban natin na ito. Hindi ito makatarungan. Pilipino tayo, Pilipino ako, may pamilya ako, may pamilya kayo. Tama! Kinabukasan ng ating mga anak ang nakasilalay. Ha? This is the reality. We have to fight for our rights. Si Tore, alam mo maraming mga pulis na mababait. Alam ko yan. Dahil kapatid ko ay isang mabuting pulis sa Quezon City. Yes! But it's not the right. Walang human rights. Overkilling. Hindi makatarungan ang ginawa sa inyo dahil mabubuti kayong mamamayan ng Davao City at peaceful member kayo. Peaceful member kayo ng KOJC. Dahil ang pinapalaganap nyo ay salita ng Diyos. Tama! Yan sa gobyerno, di nila natin sila kakampi. Pero ang kakampi natin, ang Panginoon Diyos. Diyos at bayan magtatagumpay! Diyos at bayan, magtatagumpay. Diyos at bayan, magtatagumpay. Diyos at bayan, magtatagumpay. O, last na. Sabi ko lang sa KOJC at sa taong bayan, may Diyos na nakatingin sa atin. Hindi siya natutulog. Because I feel the force of the evil and the goodness. I do believe in the Word of God. Yeah? Alam ko, naiiyak ako. Every time napapanood ko ang online, ang nangaganap sa
Davao sa KOJC sa nangyayari sa bayan natin. Umiyak ako after duty. Di ko masabi yung gusto ko, pero this is the right time na gusto kong masabi ang nasa loobin ko dahil ang sakit bilang Pilipino. Ka-Eric, ay napapanood kita, sabi ko, hanapin sa Ka-Eric, si Bisdak, lahat ng mga kakilala kong mga vlogger na kakilala ko, they know me at Ani Vlog. Sa Manila, may ako nag-start panood ni Tatay Digong. Pero alam nyo, sa nangyayari, di na ito makatarungan. Alam mo yan, huwag kayo magbingi-bingihan. Metro Manila, buong Pilipinas, sumama na kayo sa ating lahat. This is the right time. Si Bongbong Marcos, wala siyang utang na loob. Di ako nakinig kay Tatay Digong, but now I will listen to Tatay Digong. I'm sorry, Tatay. I only listen to VP Sara because VP Sara is your daughter. Pero Tay, I love you so much. Salamat sa pagmamahal mo sa bayan. Alam ko, malapit na ang ating tagumpay. Sama-sama lang tayo. Nananayat tayo sa Panginoon. Huwag tayo susuko. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga kababayan, especially sa mga nabudol. Ako po ay OFW. Nagtrabaho po ako ng 4 na taon sa Saudi Arabia, sa mahinga ng 2 taon, at nagtrabaho ng almost 11 years sa Kuwait. Tatanong niyo sa akin kung marami kong naipon. Ang naipon ko po ay sama ng loob, pera wala. Kaya ako narito ay para ipaghambing si Hitler kay Bongbong Marcos. Malapit na malapit po ang pagkakapareho nila. Si Hitler ay galit na galit sa mga Hudyo. Si Bongbong ay ganun din po. Merong 4 na Pilipino na may lahing Hudyo na galit po si Bongbong na gusto niyang gurgurin politically. Let me explain how. During the Second World War, around 1937 to 1945, ang mga Hudyo ay nililipon sa Europa. Wala silang masulingan. Ang tanging gobyerno sa Asia na nagbukas ng pintuan ay yung kapanahunan ni Manuel Quezon. Nagbigay siya ng visa na 10,000, pero ang na-accommodate lang ng visa ay 1,300. Ang isa sa mga iyon ay ang Zimmerman family na ina ng ating Vice President na soon to be the President of this Republic. Yan po ay nakatalaga sa Biblia. Let me explain. Sa Isaiah 60, chapter 60, verse 9 and 10. I-google niyo po. Hindi ko na po babasahin kasi nung nag-aaral ako, nakopya lang po. Pero related po yun. Na ang mga Hudyo ay pupunta dito sa ating lugar, sa mga pulo-pulong dagat. Eh yun po ang nangyayari ngayon.